Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Mayo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:05 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa maingay na balita, yung mga DDS na ang sinasabi nila ay kasi nanalo nga ito si Duterte, si Rodrigo Roa Duterte ng pagka-mayor, ay work from jail daw ang gagawin. Yun po ang nilalakad nila. Yun po ang laman ng kanilang mga vlog. Work from jail daw si Duterte. Ay ang masasabi ko lang po diyan parang hindi sila nag-aaral Hindi nila inaaral ang mga issue. Yan po ay kung papayagan po yan ng korte, ay kaso po ay wala na po sa Pilipinas kung siya man, o wala na sa kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas o ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas, kung papayagan siya. Wala na po yan. Una-una ay internet ang kailangan niya siguro. Ay palagay ko hindi siya bibigyan ng internet 24/7. Palagay ko lang ha. Kasi yan din po ang ginawa nila kay Dilima. At iuugnay ko po yan dito. Remember mga kababayan, mga minamahal, ako po ay nagdi-discuss dito ay hindi ko na dinidiscuss yung mga sinasabi ng mga tao Ang i-discuss ko po dito, yung kumukuha ko ng Bible verse para iugnay diyan sa ganyang topic. Work from jail daw ang gagawin ni Duterte sa pagka-mayor. Ay una nga ay papayagan ba siya ng korte? Pangalawa, may record ba na ganyan din ang ginawa niya sa ibang tao? Ay mayroon Kaya nga ang nilalakad ko po dito, dahil sa ginawa nila yan kay Dilima, si Dilima walang internet Aywan ko lang kung mayroon siyang laptop na pwede siyang magsulat, o mayroon siyang ballpen o bond paper para magsulat siya ng libro. Kasi pag nasa kulungan ka po, yan na lang ang gagawin mo magbasa ng libro at saka magsulat. Magsulat. At kung minsan po, diyan po nasusulat ang mga hinahangaan ng tao. Katulad ng ginawa ni Francisco Balagtas o Baldassar. Nung siya ay nakulong, naisulat niya ang walang kamatayang Florante at Laura. Nahinangaan po yan ng buong mundo. Opo. Tula po yung tula, pero naisabuhay niya yung buhay ni Florante at Laura. Opo. Na nung bandang huli ay nadiskubre ng mga Kastila na parang may halong rebellion. Opo. Pero nung una ay humanga din sila. Opo. Hinayaan nila kasi nga istorya lang ng buhay ganun po yan. God is near to those who are broken-hearted and crushed in spirit. Yan po. Kaya po ang isang tao nakakagawa ng obra maestra kung siya ay nasa solitary confinement. Opo. Kasi nga wala na siyang makausap
Ang kinakausap na lang niya ay yung lumikha. At siguro, nahahabag. Kasi nga, ay may nakasulat po sa Biblia Marami pong bisis isinulat po God is near to those who are broken-hearted and crushed in spirit. Yan po. At si Jesus Christ po ay naranasan niya yan. Opo. Nung sinabi niya, nung siya ay nakapako, habang siya ay naandun sa nakapako sa krus ng Kalbaryo, hindi ba? Sinabi din niya yan na my God, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Yan po. Ay hindi po nagsalita si Jesus Christ na hindi totoo He was forsaken, sabi sa kanta, so that we will be forgiven. Kasi kasama po yun doon sa plano. Opo. Ngayon ay nahaharap si Rodrigo Roa Duterte sa ganong sitwasyon na kung saan ay pati nga dalaw po limitado po yan Si Bato de la Rosa ay naandun ngayon pero aywan ko kung papayagan na mag-usap sila o dalawin niya. Kasi si Kwan hindi ata pinayagan po Si Robin Hood Padilla. Pero may kumakalat na naman ngayon na nag-usap sila. Naandyan po ngayon sa YouTube na pinapakalat nila na magkaharap sila sa isang table. Ay marami naman ang nagsasabi na kwan lang yan, matagal ng picture yan, sabi nila. Lumang larawan na yan. Yun ang pinapakalat nila ngayon na nag-usap daw. Pero balik po tayo ngayon dito, ang kapangyarihan po para siya ay payagan o makapag-work from home, from jail, ay depende doon sa desisyon ng korte. Opo. At ang balita ko ay papayagan naman na mayroon siyang internet pero mayroon lang oras. Opo. Parang sa China. Nung naandun ako sa China ay bakit kako nawawala ang internet ko? Ay sabi nung kumpanya na kausap ko ay talagang ganun dito. Sabing ganun, may oras lang. Ganun ba kako? Sige. Limitado kasi ang mag-Facebook at saka yung kwan dyan sa China, yung ano ba yun? Yung Yahoo? Bakit kako hindi ko magamit ang Yahoo? May oras lang, sabing ganun, nililimitahan. Opo. Ngayon ay yun nga ang sinasabi ko siya ay nasa kulungan, depende na yan kung papayagan siya. Nabibigyan siya ng internet connection. Pero ang nilalakad ko po dito ay mayroon siya kasing utang na dapat bayaran. Iyan po may utang siya na dapat niyang bayaran. At kasama po yung mga enablers niya dyan. Ako, maliwanag po sa aking isipan na pag sinabi ng Diyos na I will repay, gagawin niya po yan. Hindi ko po kayang isipin kung papaano pagbabayaran ni Duterte yung ginawa niya kay Dilima. Hindi po masagi sa aking isipan. Hindi ko alam kung papaano. Pero alam ko, pag siningil siya ng Diyos, equal yan, o kaya fair, o kaya mas malala pa. At may mga Bible verse po ako dyan, mas sisingilin siya. Opo.
Ganun po yan. Pero bago ko po sabihin ang mga Bible verse ay hayaan nyo po muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At ito po sila at salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Arix Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Quertiquio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sani Gaya, Rupino Baldos, Liti Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Cal Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lance Mintak, Leonardo Acebis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Almandin, Engineer Tuto Gausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Ata at Ago, Demjos Journey, Kakamping, ang Bataswid, Atty. Claire Castro, Waldi Carbonil, Atty. Cielo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ano po ang sinabi ko kanina? Ang sinabi ko po kanina ay hindi ko maisip kung papaano pagbabayaran ni Duterte yung mga pinaggagawa niya kay Dilima. Opo. Pati nga si Dilima sabi niya hindi ko maisip din, sabi niya kung anong batas ang ang gagamitin ko para singilin o para idemanda sila o maikuan sila, panagutin. Kasi nga ang dami ang daming nagtulong-tulong at ang daming ginamit na mga galamay, hindi ba? Pero wag po tayong mag-alala dyan kasi ang Diyos is fair. Very fair po ang Diyos. At alam niya lahat ang bagay. Kaya walang lulusot sa Kanya. Ito ang ginawa mo, yan ang mangyayari sa iyo. Ayan po. Ngayon ay bagamat siya ay nanalo si Duterte sa pagka-mayor, ay bahala yung mga tao diyan sa Davao City ba yan? Kung ibinuto nila ang nakakulong. Ibinuto nila ay problema yan. Gagastos lang sila. Siyempre, pasasahurin nila yan Aywan ko lang kung papayagan yan na may sahod yan.
At hindi ko rin alam kung saan kukuha ng ibabayad yan, kung sa kaban ng bayan o doon lang sa mga tax ng mga taga Davao. Hindi ko alam yan. Hindi ko naman inaral yan eh. Pero waste of time lang yan ganyan. Nakakulong ibubuto mo, hindi ba? O, ay pero ako, naniniwala ako na dahil sa marami po ang nakulimbat niya, pwede niyang bayaran lahat ng tao eh, para ibuto siya. Ilan ang gusto mo? O 1,000, 1 tao? Pwede. Pwede po yan. Pero ay okay na yon kasi napakinabangan naman ng tao. Ako yun ang iniisip ko dyan eh. Oh. Marami silang pira, kaya iyon ay alam nyo naman ang tao ay lalo na kung walang makain, hindi ba? O kung mahirap o walang maisaing sa araw ng bukas, hindi ba? Ay simpre kwan din yan eh. May consideration din yan sa paningin ng Panginoon. Opo, may consideration din. Yung mga tao na nasa laylayan, na walang alam o madaling lukuhin o mahirap, talagang isang kahig, isang tuka. Ganun po yan. Pero ito ibibigay ko na po at nawawalan na po tayo ng oras. Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sum up the law and the prophets. Ayan po. Ito yung parang sinabi ni Confucius na do not do unto others what you do not want them to do unto you. Pero dito naman, in affirmative way. Yung kay Confucius, in a negative way, do not do. Dito naman ay do to others what you want them to do unto you. For this sums up the law and the prophets. Hindi ba? Yan ang una nating verse. Pangalawa, Matthew 7:2, for in the same way you judge others. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use. Kung ano yung ginamit mo na gauge, o measurement, o ano bang tawag dyan sa panukat, hindi ba? Panukat, ay yun din ang gagamitin sa'yo. Yung panukat din na yun ang gagamitin sa'yo. For on the same, with the measure you use, it will be used to you. Kaya nga hindi lulusot Hindi ba? Gumamit si Duterte ng mga piki, na mga testigos Aywan ko lang paano niya pagbabayaran yan ay lalo na ay nagsalita si Alan Peter Cayetano, hindi ba? Na humahawak ng Biblia, na kiniklaim niya na siya ay ambassador of Christ. Hindi ba? Alam niya na mas mabuti pa daw na makawala yung 100 katao na guilty o gumawa ng krimen kaysa ibilanggo. Sabi niya kaysa ibilanggo natin ang isang taong walang kasalanan. Paano yan? Paano mo ngayon i-describe itong mangyayari kay Duterte kung susundan natin yung findings ni Alan Peter Cayetano? Nag-recant ba yung mga testigos? Opo, alam naman ni Peter yan, hindi ba? Alam ni Peter yan. Maliban na lang kung magtatanga-tangahan siya. Nag-recant na po yung si Ragos at saka yung mga ibang testigos na mga yung convicts, mga convicted, hindi ba? Pinakiusapan nila, hindi ba? Para tumistigos labang kay Dilima. Ay sabi nga nung mga nakakausap ko dito na mga Pilipino, ay simple papayag yun kasi nga hawak ng pulis ang buhay nila Hawak po ng Bureau of Prison ang buhay niyang mga bilanggo Papayag yan, sabi nila ay lalo na kung bibigyan pa ng pabor o pira.
o kapritsyo, hindi ba? O, ayan po hindi ba? Ano po ang sinabi ni Alan Peter Cayetano? O, mas mabuti pa kanya ang makalaya yung 100 katao na guilty o talagang sila ang gumawa ng krimen kisa ibilanggo natin ang Naku po, ay bakit ba sinabi yan ni Alan Peter Cayetano? O, gusto niya ang palabasin na walang kasalanan walang kasalanan si Duterte na hinuli na lang na basta. Yun ang gusto niyang palabasin, pero nagkakamali siya Yung sinasabi niya ay nagdidiin palalo kay Duterte, hindi ba? At aywan ko lang pero kahit anong galing niyang magsalita ni Alan Peter Cayetano, hindi niya maitwist ang mga pangyayari. Opo. Ngayon ay ito po, itong Mark 4, verse 24, he went on to say, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and even more will be added to you. Ayan po mayroon nakasulat na dadagdagan pa kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ayun din ang gagawin sa iyo at may dagdag pa. Ayan, sa Mark ay si Jesus Christ po nagsalita nito ulitin lang natin at i-translate natin para maintindihan. He went on to say, si Jesus Christ po pay attention to what you hear. Pag-aralan daw natin yung naririnig natin. Opo. Hindi tayo agad-agad maniniwala dyan sa mga naririnig natin. Pag-aralan natin ang sitwasyon. Ano ba ang nangyayari? Ganun po yan. Prove all things or examine of all things. Do not believe every spirit, but taste the spirit if they are of God or if they are truth. Yan po. Examine natin. Hindi ba? Kasi nga may mga mata tayo may paningin tayo o may tainga tayo ay simple may kaisipan tayo isa alang-alang natin lahat ganun po yan with the measure you use ayan na it will be measured to you and even more. Ayan po, nakasulat po, hindi ba? Dadagdagan pa. Kung baga sa kuwan ay dagdag lang. Opo, dagdag lang. Babayaran mo plus may dagdag pa. Ayan po. At palagay ko naman ay naihayag natin yung gusto natin na ipaliwanag dyan sa niluluko lang nila at ang kanilang sarili na mga DDS na work from jail daw si Duterte. Ay paanong mangyari yan? Ay kay Dilima nga hindi nyo pinaburan nasa Pilipinas pa yan, hindi ba? At gawa-gawa lang po yung kaso. Noon iniisip ko mas delikado itong mga nagtestify na ito kung namatay si Dilima sa loob. Mas delikado. Opo. Ay mabuti na lang at nakalaya after almost 7 years po yan Almost 7 years po. Ay pero ay talagang ganun po ang buhay Ang Diyos po talaga hinahayaan na ganun para tayo ay may matutunan o may aral tayong nakukuha. Opo. Yung ngayong sinabi ko kanina, God is near to those who are broken-hearted and crushed in spirit. Opo. At yan din po ang sinabi ni David. Si David din pala ang nagsalita noon, pero may sinabi siya na sacrifices and burnt offering you do not desire, sabi po ni David. Or else I will give it. The sacrifices
acceptable to God is a broken heart and a crushed in spirit. A broken heart and a crushed in spirit, O God, you will not despise. Yan po ang sinabi eh. Ay kaya nga ay si Dilima ngayon ay at least ay nakalaya na, hindi ba? At medyo nanalo pa siya, hindi ba? Kahit na first time doon sa ML, hindi ba? Mamamayang, ano ba yun? Liberal, hindi ba? Nanalo siya. Ganun lang po yan eh. Sige po, hanggang dito na lang po At sana po sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At yan po naman ang dalain ko sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.